Ang kasal ay dapat sanang maging simula ng kanilang magandang paglalakbay ng magkasama, isang marangyang pagdiriwang na may daan-daang panauhin, taos-pusong mga panata at perpektong kapaligiran. Ngunit isang hindi inaasahang regalo mula sa ama ng nobya ang nagpalit sa dapat na pinakamasayang araw ng kanilang buhay tungo sa isang bangungot. Huwag kalimutang mag-subscribe at ipaalam sa akin kung saan mo ito pinapanood. Si Teresa at Alberto ay ipinanganak na ilang buwan lamang ang pagitan sa isang marangyang komunidad sa Timog Aprika. Ang kanilang mga pamilya ay matagal nang magkaugnay, hindi lang sa negosyo kundi pati na rin sa malalim na pamana ng kultura. Lumaki sila sa isang mundo ng pribilehiyo na papaligiran ng tagumpay at katatagan. Ngunit para kay Teresa at Alberto, hindi mahalaga ang mga yon kumpara sa simpleng ligaya ng kanilang pagkabata. Mula pa nung sila'y mga bata, hindi na sila mapaghiwalay. Ang kanilang mga ina, kapwa matagumpay na negosyante, ay madalas mag-ayos ng playdate dahil alam nilang gustong-gusto ng kanilang mga anak ang isa't isa. Ang kanilang mga ama, bagamat tradisyonal, ngunit may mabubuting puso, ay madalas magbiro na nakatadhana na ang dalawa para sa isa't isa bago pa man nila maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Puno ng saya at pakikipagsapalaran ang kanilang kabataan. Ginugol nila ang kanilang mga hapon sa habulan sa malalawak na hardin ng kanilang mga pamilya. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Kapag hindi sila naglalaro sa labas, magkatabi silang nauupo, nalulunod sa mga libro, gumagawa ng mga katang-isip na mundo o nagko-kompetisyon sa mga video game na halos palaging pinapanalunan ni Alberto. Ngunit si Teresa, na likas na palaban, ay laging humihiling ng rematch. Habang sila'y lumalaki, lalong lumalim ang kanilang ugnayan sa paraang mahirap ipaliwanag. Sa bawat pagtitipon, natural silang nagkakalapit. Ang kanilang pagkakaibigan ay tila walang kahirap-hirap, nakabatay sa tiwala at isang hindi kinakailangang ipaliwanag na pag-unawa. Nang sila'y nagsimulang pumasok sa paaralan, lalo pang naging malinaw ang kanilang koneksyon. Madalas na pinupuri ng kanilang mga guro ang husay nilang magtulungan, binabalanse ang kanilang mga kalakasan at kahinaan. Si Alberto ay lohikal, kalmado at sistematiko, samantalang si Teresa ay matapang, malikhain at walang takot sa panganib. Kapag nawawala ang atensyon ni Teresa, nagdududel sa kanyang notebook imbes na makinig, marahan siyang tinutulak ni Alberto pabalik sa pokus. At kapag nag-aalinlangan si Alberto na magsalita, si Teresa ang kanyang tagapagpalakas ng loob, hinihikayat siyang maging mas tiwala sa sarili. Pagsapit nila ng 10 taon, hindi na matitinag ang kanilang pagkakaibigan. Nagkakaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging praktikal ni Alberto ay madalas sumasalungat sa pagiging padalos-dalos ni Teresa. Ngunit hindi kailanman tumatagal ang kanilang mga pagtatalo. Napakilala na nila ang isa't isa at napakahalaga ng kanilang samahan upang hayaang masira ito ng maliliit na bagay. Pagdating ng kanilang pagdadalaga at pagbibinata, unti-unting may nagbago. Hindi ito biglaan, kundi dahan-dahan, mga maliliit na pagbabagong hindi nila agad naunawaan. Napansin ni Alberto kung paano kayang palinawin ng tawa ni Teresa ang buong silid. Kung paano nakakatuwang pagmasdan ang pagkukunot ng kanyang ilong kapag siya'y inis. Si Teresa naman ay napansin ang pagtaas ng tangkad ni Alberto, ang paghuhugis ng kanyang dating batang mukha at ang tahimik niyang kumpiyansa na nagbigay sa kanya ng kakaibang alindog. Napansin din ito ng iba, madalas silang tuksuhin ng kanilang mga kaklase. Tinatanong kung sila na ba. Noong una, tinatawanan lang nila ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang ideya ay hindi na parang biro.
pagsapit nila ng 16 na taon, nagkaroon ng panibagong dimensyon ang kanilang relasyon. Isang bagay na hindi nila planado, ngunit hindi rin nila matanggihan. Hindi na lang ito tungkol sa pagkakaibigan. May mas malalim pang nararamdaman. Kapag masyadong lumalapit si Teresa, bumibilis ang tibok ng puso ni Alberto. At si Teresa, madalas na nahuhuling pinagmamasdan si Alberto kapag hindi siya nito nakikita. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng pag-aaral para sa kanilang mga pagsusulit, magkasamang nakaupo ang dalawa sa bubungan ng bahay ni Teresa. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay may malambot na kulay ng kahel at rosas, at ang hangin ay may dalang bango ng namumulaklak na jasmine. Sa tahimik na sandaling iyon, sa wakas ay tinanong ni Teresa ang matagal nang bumabagabag sa kanya. "Naiisip mo ba kung paano kaya kung tayo?" Tanong niya, halos pabulong. Lumingon si Alberto sa kanya, bahagyang nakakunot ang noo. "Anong ibig mong sabihin? Kung hindi lang tayo ganito," aniya itinuro ang pagitan nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Alberto. Matagal na niyang naisip ito. Siyempre naman, ngunit hindi niya kailanman nagawang sabihin ng malakas. "Oo," sagot niya matapos ang ilang saglit. "Naiisip ko." Tinitigan siya ni Teresa, tila may hinahanap sa kanyang mukha. Anuman ang nakita niya roon ay tila nagbigay sa kanya ng kasagutan dahil ngumiti siya. Banayad, may pag-aalinlangan, ngunit puno ng hindi kailangang ipaliwanag na pag-unawa. At bago pa nila mapag-isipan ng husto, lumapit siya at idinampi ang isang magaan, saglit na halik sa mga labi ni Alberto. Nagbago ang lahat sa sandaling iyon. Ang isang simpleng pagkakaibigan sa pagkabata ay lumago tungo sa isang mas malalim na pagmamahalan, isang bagay na hindi nila inasahan, ngunit buong puso nilang tinanggap. Habang tinatahak nila ang kanilang kabataan, lalo lamang tumibay ang kanilang relasyon. Sila pa rin ang matalik na magkaibigan, ang isa't isa nilang pinakamalakas na taga-suporta, ngunit ngayon ay higit pa roon. Sama-sama nilang natutunan ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Siyempre, hindi laging madali. Hindi lahat ay naniniwalang magtatagal sila. May mga nagsasabing panandalian lang ang pag-ibig sa kabataan na balang araw ay magkakahiwalay rin sila. Ngunit hindi pinakinggan ni Teresa at Alberto ang mga iyon. Alam nilang totoo ang kanilang nararamdaman at hindi nila hinayaang diktahan ng iba ang kanilang kinabukasan. Nang magtapos sila sa high school, nakapagsimula na silang gumawa ng mga plano. Hindi lang para sa kanilang mga pangarap, kundi para sa buhay na gusto nilang buuin ng magkasama. Pinatunayan nilang ang isang simpleng pagkakaibigan ay maaring umusbong sa isang pagmamahalang pangmatagalan, at nang pareho silang matanggap sa mga universidad sa iisang lungsod, pakiramdam nila ay itinakda na ng tadhana ang lahat. Isa pang palatandaan na dapat nilang ipagpatuloy ang paglalakbay na magkasama. Habang sinisimulan nila ang kanilang buhay bilang mga adulto, hindi sila nag-alinlangan. Anuman ang dala ng hinaharap, haharapin nila ito ng magkasama. Ngunit hindi nila alam kung gaano matitindi ang pagsubok na darating sa kanilang pagmamahalan sa mga susunod na taon. Habang tinatahak ni Camila at Alberto ang mundo ng adulthood, dala nila ang isang malinaw na pananaw sa kanilang hinaharap. Ang kanilang mga pangarap ay hinubog sa loob ng maraming taon, maingat na pinanday mula pagkabata. Hindi na lamang sila magkaibigang nahulog sa pag-ibig. Sila ay mga individual na may matatayog na ambisyon, determinado upang magkaroon ng malaking epekto sa kani-kanilang larangan. Ang kanilang paglipat mula high school patungo sa universidad ay lalo pang nagpapatibay sa kanilang relasyon.
Hindi tulad ng maraming kabataang magkasintahan na nahihirapang harapin ang kalayaan at hamon ng buhay sa kolehiyo, sila ay namayagpag. Bagaman magkaibang universidad sa Johannesburg ang kanilang pinasukan, nanatiling matatag ang kanilang koneksyon. Si Alberto ay nag-aral ng arkitektura sa isa sa pinaka-prestihiyosong programa sa bansa. Lumulubog sa mundo ng disenyo, habang si Camila naman ay nagpakadalubhasa sa fashion, nakatuon sa haute couture na inspirasyon mula sa mayamang kulturang Aprikano na pinaghalo sa modernong kagandahan. Sa kabila ng kanilang abalang akademikong landas, palagi silang naglalaan ng oras para sa isa't isa. Ang mga katapusan ng linggo ay naging kanilang kanlungan, punong-puno ng road trips palabas ng lungsod, pagtuklas ng bagong mga kainan o simpleng pag-uusap ng maraming oras tungkol sa kanilang hinaharap. Magkasama nilang hinarap ang bawat hamon, sinusuportahan ang isa't isa sa mga gabing walang tulog, matinding presyon ng pag-aaral at mga pagsubok ng kanilang lumalawak na mga pangarap. Habang umuusad ang kanilang pag-aaral, lumalaki rin ang kanilang mga pangalan sa kani-kanilang larangan. Agad na napansin ng mga propesor ni Alberto ang kanyang pambihirang talento, isang bihirang pagsasanib ng inobasyon at malalim na paggalang sa makasaysayang arkitektura. Hindi lang siya gumuguhit ng mga gusali, siya ay lumilikha ng mga pamana. Pagsapit ng kanyang huling taon, nakamit na niya ang isang prestihiyosong internship sa isa sa pinakamahusay na architectural firms sa bansa. Si Camila naman ay nagpakita rin ng hindi matatawarang pag-usbong. Sa kanyang ikalawang taon pa lamang, nagsimula na siyang magdisenyo at magbenta ng custom na kasuotan gamit ang social media upang ipakita ang kanyang mga likha. Hindi nagtagal, napansin ng mga influencer at eksperto sa industriya ang kanyang matapang at makulay na disenyo. Sa kanyang ikatlong taon, nakapasok siya bilang intern sa isang kilalang fashion house at ang kanyang mga disenyo ay nagsimula ng umani ng papuri sa mga emerging designer showcases. Walang takot si Camila, hindi siya natatakot na hamunin ang mga lumang pamantayan ng industriya at determinado siyang gumawa ng pangalan sa mundo ng fashion. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang kanilang pagmamahalan. Magkasabay silang lumago, nagbago sa paglipas ng panahon at niyakap ang natural na ebolusyon ng kanilang relasyon. Ngunit may isang tanong na nananatili, kailan nila kukunin ang susunod na hakbang? Mahal na mahal ni Camila si Alberto, ngunit hindi pa siya handang magpakasal. Nakita na niya kung paano napipigilan ang maraming kabataang babae na ituloy ang kanilang mga pangarap dahil sa mga inaasahan ng lipunan. Determinado siyang patunayan muna ang sarili na kayang tumayo ng mag-isa bago siya maging asawa ng sinuman. Naiintindihan ito ni Alberto kahit pa sa kaibuturan ng kanyang puso ay hinahangad niya ang katiyakan ng habambuhay na pagsasama. Kaya't naghintay siya, alam niyang darating ang tamang panahon. Matagal nang pinapangarap ni Camila na makapunta sa Kenya, naakit sa napakagandang tanawin at mayamang kultura nito. Nang imungkahin niya ang biyahe, alam na ni Alberto, ito na ang tamang sandali. Ilang linggo na niyang dala ang engagement ring, naghihintay ng perpektong pagkakataon. Ang kanilang paglalakbay ay tila isang panaginip. Nanatili sila sa isang napakagandang eco-lodge sa gilid ng isang malawak na sabana, kung saan malayang gumagala ang mga hayop. Ang kanilang mga umaga ay ginugol sa safari, ang mga hapon ay sa pagre-relax sa infinity pool na tanaw ang mga kapatagan, at ang mga gabi ay sa ilalim ng isang langit na punong-puno ng mga bituin. Tuwang-tuwa si Camila, kinukunan ng larawan ng kagandahan ng paligid at gumuguhit ng mga disenyo na inspirasyon ng masiglang kalikasan. Pinagmamasdan siya ni Alberto, puspos ng pagmamahal, alam niyang wala ng iba pang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Sa ika-4 na gabi,
Napagpasyahan niyang dumating na ang tamang oras. Inihanda niya ang isang pribadong hapunan sa isang terrace na tanaw ang malawak na kalikasan. Ang mga kandila ay kumikislap sa malamig na hangin at ang mga tunog ng savana ay nagbigay ng isang mahiwagang atmosfera. Habang nag-uusap sila, puno ng sigasig si Camila sa kanyang mga plano para sa hinaharap, ang kanyang mga koleksyon, ang direksyon ng kanyang brand. Tahimik siyang pinakinggan ni Alberto, ang puso niya ay kumakabog habang paulit-ulit niyang nire-rehearse sa isipan ang kanyang sasabihin. Ngunit nang dumating ang sandali, nawala ang lahat ng paghahanda, nagsalita siya mula sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Camila. Camila, aniya, matatag ang boses sa kabila ng emosyon. Mahal kita mula pa noon. Magkasama tayong lumaki, itinayo ang ating mga pangarap ng magkatabi at alam kong walang pag-aalinlangan na ikaw ang aking hinaharap. Napasinghap si Camila nang makitang dahan-dahan siyang lumuhod. Ang singsing na ipinakita ni Alberto ay hindi matatawaran ang kagandahan. Isang custom-designed na piraso, pinaghalo ang modernong ganda at tradisyonal na kahulugan. Ang makinang na diamante sa gitna ay napapalibutan ng mga detalyadong ukit na hango sa tradisyonal na pattern ng Aprikano, sumisimbolo ng pagkakaisa at kawalang hanggan. Napakapit siya sa dibdib niya. Hindi kita minamadali, patuloy ni Alberto, puno ng taos-pusong pagmamahal. Ngunit alam kong ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kahit ngayon, 1 taon mula ngayon o kahit 10 taon, maghihintay ako. Ngunit kung handa ka na, gusto kong maging iyong asawa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi nakapagsalita si Camila. Inakala niyang alam niya kung paano mangyayari ang sandaling ito, ngunit hindi siya handa sa bugso ng damdamin na bumalot sa kanya. Sa mga mata ni Alberto, nakita niya ang kanyang kinabukasan, malinaw, walang pag-aalinlangan at puno ng pag-ibig. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at isang nanginginig na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Oo, bulong niya. 1,000 beses na oo. Naglaho ang mundo sa paligid nila nang isuot ni Alberto ang sing-sing sa kanyang daliri, nang mahulog siya sa kanyang mga bisig, nang maghinang ang kanilang mga labi sa ilalim ng walang katapusang kalangitan ng Aprika. Napapalibutan sila ng tunog ng kalikasan, ang ihip ng hangin, ang malalayong tawag ng mga hayop sa gabi. Sa sandaling iyon, tila pinagkaisa ng universo ang lahat upang maging perpekto. Sa gabing iyon, magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan. Pinagplanuhan nila ang kasal, ang mga lugar na nais nilang bisitahin, ang pamilya na gusto nilang buuin. Ang kanilang mga pangarap ay lumampas sa kasalukuyan, punong-puno ng pakikipagsapalaran, pag-ibig, at isang pangakong tatagal habang buhay. Hindi nila alam ang mga pagsubok na darating. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang mahalaga. Dahil nangako sila sa isa't isa, isang pangakong hindi nila sisirain kailanman. Kinabukasan matapos ang proposal ni Alberto, nagising si Teresa na parang nasa isang magandang panaginip pa rin siya. Ang engagement ring sa kanyang daliri ay kumikinang sa unang gintong liwanag ng araw sa Aprika, sumasalamin sa labis na kasiyahang bumabalot sa kanya. Lumingon siya kay Alberto na payapang natutulog sa tabi niya, ang kanyang paghinga banayad at pantay. Ilang sandali siyang nanatili sa ganoong posisyon, hinahayaan ang katotohanan ng nangyari na lumubog sa kanyang isipan. Engaged na sila. Hindi na lang sila ang magkasintahang lumaki ng magkasama, hindi na lang dalawang pusong puno ng ambisyon, kundi isang magkasintahang nangakong habang buhay. Nang sa wakas ay magising si Alberto, ang unang tanaw niya ay ang nagniningning ng ngiti ni Teresa. Ang kanyang mga mata puno pa rin ng init mula sa kaligayahan ng nakaraang gabi.
Ginugol nila ang umaga sa payapang sandali. Alam nilang malapit nang lumipad ang kanilang mundo sa kasabikan at abalang paghahanda para sa kasal. Pagbalik nila sa Johannesburg, sinalubong sila ng pagbuhos, ng pagmamahal at kasabikan. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay nagpaabot ng pagbati at ang kanilang mga magulang na matagal nang inasam ang araw na ito ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagdiriwang. Isang intimate gathering ang inihanda bilang pagpupugay sa kanilang engagement, puno ng tawanan. Tunog ng nagbabangga ang champagne glasses at mga kwentong bumabalik sa kanilang pinagdaanan bilang magkasintahan. Sa isang punto, hinila ng ina ni Alberto si Teresa sa isang tabi, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay habang may ngiti sa labi at luha sa mga mata. Alam kong darating ang araw na ito, bulong niya, puno ng pagmamalaki. Ngunit mabilis na natapos ang tahimik na pagdiriwang nang magsimula na ang masinsinang pagpaplano ng kasal. Si Teresa at Alberto, parehong determinado at may matibay na layunin sa buhay, ay hinarap ito ng may parehong sigasig na ginagamit nila sa kanilang mga karera. Hindi lang ito magiging marangyang kasal, ito ay kailangang maging tunay na refleksyon ng kanilang pag-ibig, kultura at kwento. Ang unang malaking desisyon, ang venue. Nais nila ng isang lugar na hindi lang maganda kundi may lalim ang kahulugan. Matapos ang ilang linggo ng paghahanap, natagpuan nila ito, isang eksklusibong estate sa tuktok ng bundok sa Western Cape, kung saan nakatayo ang isang napakagandang tanawin ng Atlantiko. Dito nagtatagpo ang matatarik na bangin at walang katapusang bughaw na alon, napapalibutan ng luntiang kalikasan. Nararamdaman nilang ito ang perpektong lugar, walang panahon, walang hanggan, gaya ng kanilang pagmamahalan. Habang naglalakad sila sa estate, naisip na ni Teresa ang eksaktong tagpo ng kanilang kasal. Ang seremonya ay gaganapin sa isang open-air courtyard kung saan ang mga panauhin ay uupo sa ilalim ng canopy ng mga puting rosas. Ang reception ay nasa isang grand glass pavilion. Ang mga dingding nito ay magpapakita ng ginintuang sinag ng araw sa dapit hapon. Habang nakatayo sila sa terrace, ramdam ang maalat na hangin mula sa karagatan. Hinigpitan ni Alberto ang hawak sa kamay ni Teresa. Alam nila pareho, dito magsisimula ang kanilang habambuhay. Sa pagkakaroon ng venue, nagsimula ang masusing pagpaplano. Hindi pinalampas ang kahit isang detalye. Ang kanilang kasal ay kailangang maging obra maestra, pinaghalo ang kanilang kultura at modernong kagandahan. Si Teresa, isang perfectionist, ay halos hindi mapakali sa pagtutok sa bawat elemento. Ang kanyang wedding dress ay ididisenyo ng isa sa pinakaprestihiyosong designer sa Aprika, na may detalyadong beadwork at pattern na inspirasyon ng kanilang ninuno, isang pagsasanib ng kasaysayan at haute couture. Si Alberto, bagaman hindi masyadong abala sa maliliit na detalye, ay may malinaw na pananaw para sa kanilang kasal. Nais niyang maramdaman ng lahat ang init ng kanilang pagmamahalan at ang presensya ng mga taong naging bahagi ng kanilang buhay. Mabilis na lumubo ang guest list mula sa pamilya at kaibigan hanggang sa mga personalidad sa mundo ng fashion at arkitektura. Ang kasal ay hindi na lang isang pribadong selebrasyon, ito ay naging isang event na pinag-uusapan ng lahat. Naglabasan ang mga artikulo sa mga magazine, may mga interview tungkol sa kanilang love story at napabalita kung paano magiging simbolo ang kanilang kasal ng pagsasanib ng pag-ibig at pamana. Ngunit sa gitna ng excitement, lumubo rin ang pressure. Nabaon si Teresa sa walang katapusang desisyon mula sa floral arrangements, menu tastings, seating charts. May mga gabing halos mawalan siya ng pasensya, napupuno ng pangamba kung magiging perpekto ang lahat. Sa bawat sandali ng kanyang pagod, palaging nandyan si Alberto, hinahawakan ang kanyang kamay at ipinaalala sa kanya na huminga, magpahinga
At huwag kalimutan kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ang ingranding kasal, kundi ang pagmamahalan nila. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan nila ang kapayapaan sa maliliit na sandali. Sa hating gabi, pagkatapos ng isang araw ng walang humpay na pagpaplano, magkasamang nakaupo sa kanilang balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Doon nila napag-uusapan ang buhay pagkatapos ng kasal, ang bahay na kanilang itatayo, ang mga lugar na nais nilang bisitahin, at ang pamilya na kanilang bubuuin. Madalas siyang biruin ni Alberto, sinasabing hinahayaan niyang si Teresa ang magdesisyon sa lahat dahil sa dulo, ang tanging mahalaga lang naman ay siya ang babaeng makikita niyang naglalakad papunta sa altar. Dumating ang huling gabi bago ang kasal. Ayon sa tradisyon, kailangan nilang maghiwalay ng tulugan, ngunit hindi sila dalawin ng antok. Sa hating gabi, naghanap sila ng paraan upang mag-usap sa telepono. Bumubulong sa katahimikan ng gabi. Nagtawanan sila, hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Kung paano ang kanilang pagkakaibigang nagsimula sa kanilang kabataan ay humantong sa sandaling ito. Sa gitna ng pag-uusap, sinabi ni Teresa na kahit gaano kaganda at kasikat ang kanilang kasal, ang pinakahihintay niya ay ang paglakad patungo kay Alberto dahil iyon lang naman talaga ang mahalaga. Sa kabilang linya marahan at puno ng pagmamahal, sumagot si Alberto, "Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko." Ang umaga ng kanilang kasal ay dumating kasabay ng unang gintong sinag ng araw na dumampi sa mga bundok, pinapalamutian ang langit ng banayad na kulay rosas at kahel. Ang hangin ay sariwa, may dalang halimuyak ng alat mula sa dagat sa ibaba. Isa-isa nang dumating ang mga panauhin, ang kanilang mga tinig nagsasama sa masayang halakhakan at pananabik habang pinupuno ang courtyard, ang atmosfera puno ng pag-asa at kasabikan. Sa magkahiwalay na silid, naghanda sina Teresa at Alberto para sa pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay. Ang gown ni Teresa ay walang katulad, isang obra maestrang kumikinang sa bawat galaw, pinalamutian ng maselang burdang nagkukuwento ng kanyang pamana. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, marahang inayos ng kanyang ina ang kanyang belo, ang kanyang mga mata kumikislap sa emosyon. Walang salitang binitiwan, ngunit sapat na ang sandaling iyon upang maunawaan ang haba ng paglalakbay na tinahak ni Teresa upang makarating sa araw na ito. Sa kabilang bahagi ng estate, nakatayo si Alberto sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang ivory suit. Nakatitig siya sa kanyang refleksyon, ang puso niya ay malakas ang pintig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng sandali. Isang tapik sa balikat mula sa kanyang best man ang gumising sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Handa ka na ba? Nagtama ang kanilang mga mata sa salamin at sa unang pagkakataon, ngumiti si Alberto nang walang pag-aalinlangan. Habang malapit nang magsimula ang seremonya, ang mga panauhin ay tahimik na umupo sa ilalim ng isang canopy ng puting rosas. Unti-unting bumababa ang ingay hanggang sa tuluyang maghari ang pananabik. Tumugtog ang musika, dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan at lumitaw si Teresa. Sa isang iglap na wala ang buong mundo, naglahong lahat, ang engrandeng lugar, ang daan-daang matang nakatutok sa kanila, ang buwan ng maingat na pagpaplano. Wala nang iba kundi ang sandaling ito. Hawak ang kanyang bouquet ng puting orchids, humakbang si Teresa ng may katiyakan, hindi ka ba ang nasa kanyang puso, kundi isang matinding katiyakan. Ang banayad na bulong-bulungan ng mga panauhin, ang malayong tunog ng musika, lahat ito'y nawala sa kanyang pandinig. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Alberto at ang simpleng kaisipang iyon ang nagpainit sa kanyang buong katawan. Ito ang buhay na kanyang pinangarap, ang sandaling matagal na niyang inisip. Sa kabilang bahagi ng estate, nasa courtyard si Alberto na papaligiran ng kanyang mga groomsmen.
Sanay siya sa presyon, nakapagtanghal na siya ng mga granding architectural designs, nakapagmaniobra ng malalaking proyekto. Ngunit wala pang nakapagbigay sa kanya ng ganitong pakiramdam. Kanina lamang binisita siya ng kanyang ama, nag-iwan ng tahimik ngunit makabuluhang payo. Pinilit siyang patawanin ng kanyang best man upang maibsan ang tensyon. Ngunit hindi ito kaba, ito ay isang hindi maipaliwanag na damdamin ng kasiguraduhan. Alam niyang darating ang araw na ito. Hindi siya kailanman nagduda sa kanyang pagmamahal kay Teresa. Ngunit ngayong nandito na ang sandali, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng pangako nilang itatali habang buhay. Ang courtyard ay isang obra maestra ng kagandahan. Ang mga panauhin ay nakaupo sa ilalim ng bukas na kalangitan, napapaligiran ng mahahabang hanay ng makukulay na bulaklak. At sa ibaba, isang walang hanggang tanawin ng karagatan. Ang ginintuang liwanag ng lumulubog na araw ay bumabalot sa paligid, nagdadala ng mahika sa tanawin. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng mahinang tunog ng mga alon. Isang matatag na ritmo na sumasalamin sa pintig ng puso ni Alberto. At dumating na ang sandali, tumugtog ang musika, bumukas ang malalaking pintuan. Tumigil ang lahat nang lumitaw si Teresa, sinag ng araw sa likuran niya, bumabalot sa kanyang anyo ng isang malahimalang liwanag. Nagmistulang bumagalang oras. Ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Ang kanyang belo dumadaloy sa kanyang likuran na tila isang bulong ng hangin. Napahinto si Alberto, hindi lamang siya maganda, kundi siya mismo ang kanyang buong mundo. Hindi halos napansin ni Teresa ang mga paghanga ng mga panauhin o ang paghinga nilang tila sabay-sabay na napigil nang siya'y lumabas. Ang kanyang mga mata ay kay Alberto lamang nakatuon. Ang lalaking kanyang kababata, kanyang gabay, kanyang tunay na pag-ibig. Sa bawat hakbang papalapit sa kanya, nawala ang lahat ng takot at pangamba tungkol sa hinaharap. Sa kanyang tabi, naglakad ang kanyang ama ng may tahimik na pagmamalaki, mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Buong umaga siyang tahimik, pinagmamasdan si Teresa na may isang ekspresyong hindi niya mawari. Ngunit ngayon, alam na niya, ito ang mapait at matamis na sandali kung saan ang kanyang anak na babae ay lumalakad patungo sa bagong buhay. Pagsapit nila sa altar, humarap ang kanyang ama kay Alberto. Sandaling hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, pagkatapos ay bahagyang tumango bilang tanda ng pagsang-ayon bago lumayo. Nagsimula ang seremonya. Narinig ng lahat ang boses ng opisyal ng kasal, ngunit para kay Teresa at Alberto, nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang mundo nila ay lumiit sa espasyong nasa pagitan nila, ang init ng kanilang mga kamay na nagtagpo. Ang mga pangakong hindi na kailangang bigkasin dahil nasa kanilang mga titig na ang sagot. At dumating ang sandali ng kanilang mga panata. Huminga ng malalim si Teresa, bahagyang nanginginig ang mga daliri habang mahigpit na hawak ang mga kamay ni Alberto. Ang kanyang boses, bagamat puno ng damdamin, ay nanatiling matatag. Sinabi niyang si Alberto ang naging pundasyon ng kanyang buhay mula pa noong pagkabata. Na sa bawat tagumpay at pagsubok, hindi siya kailanman bumitiw, na kailanman hindi siya humiling ng higit sa kaya niyang ibigay. Sinabi niyang anuman ang mangyari, anuman ang hamong dumating sa kanilang harapan, palagi niyang pipiliin si Alberto. At hindi nila alam kung gaano kabilis susubukin ang pangakong iyon. Sa labas ng courtyard, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng mga haligi ng estate. Tahimik ngunit matindi ang kanyang presensya, hindi pa napapansin ng sinuman, ngunit handa ng guluhin ang perpektong araw na ito. Sa loob ng altar, walang kaalam-alam si Teresa at Alberto. Habang binibigkas ni Alberto ang kanyang panata, ang kanyang boses puno ng pangako at pagmamahal, ang kapayapaan ng seremonya ay biglang mapuputol. At sa isang iglap, ang araw na dapat maging simula ng kanilang habambuhay ay biglang magbabago sa paraang hindi nila kailanman inasahan.
Ang gabi ay isang perpektong panaginip, isang kwento ng pag-ibig na itinakda sa gitna ng gintong liwanag, pag-awit ng halakhak at sayaw ng walang hangganang saya. Ang mga panauhin ay patuloy na nagdiriwang sa ilalim ng nagliliwanag na chandeliers. Ang salamin ng Grand Pavilion ay sumasalamin sa mga patak ng ilaw na kumikislap mula sa dagat sa ibaba. Ngunit sa kalagitnaan ng ligaya, isang regalong hindi nila inaasahan ang dumating. Sa gitna ng kwarto, tumayo ang ama ni Teresa, isang matamis ngunit makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Pinawi ng kanyang presensya ang ingay ng kasiyahan habang unti-unting bumaling sa kanya ang lahat ng panauhin. Ngayong gabi, aniya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon, ay hindi lang isang gabi ng kasalan, kundi isang gabi na ating aalalahanin magpakailanman. Isang alon ng katahimikan ng sumunod habang dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto patungo sa terrace. Sa labas, sa pribadong helipad ng estate, isang makinis na itim at gintong helicopter ang naghihintay. Ang rotor blades nito ay tila nakapirmi sa oras, handa para sa isang biyahe na walang sino man sa kanila ang makakalimutan. Lumiwanag ang mga mata ni Teresa sa sorpresa, bumaling kay Alberto na may pagkamangha sa kanyang mukha. "Dad, ano ito?" Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti ang kanyang ama, bahagyang tumango. "Isang regalo para sa inyong bagong simula, isang biyahe sa gabi sa kahabaan ng baybayin, isang sandali ng kapayapaan bago bumalik ang mundo sa inyo. Isang sigawan ng kasabikan ang lumipad mula sa mga panauhin, ang kilig at paghanga ay naghalo sa paligid." Si Alberto, matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumawa ng mahina at umiling. "Parang isang panaginip," bulong niya kay Teresa. "Ngunit ito ay totoo," sagot niya, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Habang silang dalawa ay papalapit sa helicopter, humarap ang ama ni Teresa kay Alberto, ang kanyang kamay mahigpit na dumapo sa balikat ng lalaki. "Alagaan mo siya," ani ng matanda, hindi isang kahilingan kundi isang kautusan, isang panalangin, isang tiwala na ibinigay. Malalim na tumango si Alberto. "Palagi!" At sa huling beses, lumingon sila sa kanilang mga panauhin, sa mga kandilang kumikislap, sa mundong puno ng pagmamahal na kanilang iniwan sa ibaba. Sa isang iglap, lumipad sila pataas, paakyat sa katahimikan ng gabi. Sa ibabaw ng kumikinang na baybayin, sa ilalim ng walang katapusang kalangitan. Ang mundo sa ibaba ay nagmistulang isang laruan, maliliit na ilaw na sumasayaw sa dilim, ang dagat isang malawak na kumot ng pilak. Humilig si Teresa sa balikat ni Alberto, hinayaang dumaloy ang malamig na hangin sa kanyang buhok. "Ito ay hindi ka panipaniwala," bulong niya. Hinalikan siya ni Alberto sa noo. "Hindi kasing ganda mo." Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang matalim na ihip ng hangin ang biglang yumanig sa helicopter, para bang may humablot dito mula sa kawalan. Napakapit si Teresa sa braso ni Alberto. "Ano yon?" Ang piloto, na kanina'y kalmado, ay nagsalita sa kanilang headset. "May biglang hangin, walang dapat ipag-alala." Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, isang mas matinding pag-uga ang yumanig sa kanila. Ang buong sasakyan ay natagilid ng bahagya, isang pahiwatig ng isang bagay na hindi nila maunawaan. Muling nagsalita ang piloto, mas matalim na ngayon ang tono. "Mukhang may di inaasahang crosswind, kakailanganin nating maging maingat." Hinawakan ni Alberto ang kamay ni Teresa, pinipisil ito ng may katiyakan. "Huwag kang mag-alala," aniya, ngunit kahit sa sarili niyang tinig, may bahagyang pag-aalinlangan. At pagkatapos, isang malakas na babala ang pumuno sa cockpit. "Warning, system failure." Nagliyab ang mga ilaw sa control panel, ang tunog ng alarma ay bumalot sa buong cabin. "May nangyayari," bulong ni Teresa, ang kanyang dibdib pumipintig sa takot.
Ang piloto ngayon ay mahigpit na nakahawak sa mga kontrol. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. May problema tayo. Lumalakas ang hangin. Nawawalan tayo ng kontrol. Nagkatinginan sina Alberto at Teresa, ang kanilang mga mata nagsalamin ng parehong takot, parehong pagsuko sa isang sitwasyong hindi nila kayang pigilan. Ang helicopter ay muling nayanig, ngunit ngayon, mas matindi, para bang may humihila pababa. Alberto, napasinghap si Teresa nang bumagsak ang isang bahagi ng sasakyan sa isang mas matarik na anggulo. Ang dagat na kanina'y marahang umaagos sa ibaba, ngayon ay umiikot sa kanilang paningin, parang isang halimaw na nag-aabang. Isang desperadong boses ang pumuno sa headset nila. Kailangan nating lumapag ngayon! Ngunit wala ng oras, isang malakas na ingay ang pumunit sa ere. Ang rotor blades ay tila sumigaw bago tuluyang naputol. At sa isang iglap sila ay bumagsak. Niyakap ni Alberto si Teresa, ang kanyang mga bisig mahigpit na pumalibot sa kanya, itinulak siya palayo sa anumang maaaring mangyari. Narinig niya ang kanyang sarili na sumisigaw, ngunit ang tunog ay nawala sa ingay ng hangin, sa sabog ng mga alarma, sa bumibilis na pagbagsak ng kanilang mundo. At pagkatapos, isang matinding pagkabagsak. Itim katahimikan, ang dating gabi ng pag-ibig ay ngayon naging gabi ng pagkawala. At sa pagitan ng tubig, sa ilalim ng madilim na langit, sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang pangakong binitiwan nila ilang oras lamang ang nakalipas ay muling sinubok. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kasiguruhan kung magkasama pa rin nila itong matutupad. Ang lupa ay papalapit ng napakabilis, masyadong mabilis, masyadong biglaan. Walang oras para mag-isip, walang oras para sumigaw. Tanging ang nakabibinging alingaw-ngaw ng hangin, ang naglalagablab na pulang ilaw ng babala, at ang nakabibigat na katotohanan na hindi ganito dapat matapos ang gabing ito. At pagkatapos, banggaan, sumabog ang mundo sa kaguluhan. Sa sandaling bumangga ang helicopter sa matalim na gilid ng bundok, isang marahas na dagundong ang sumira sa katahimikan ng gabi. Ang nakakapangilabot na tunog ng bakal na bumabaluktot, ang nakakapanindig balahibong hagulgol ng mga rotor na nabasag, ang matinis na tunog ng salaming dumudurog, lahat ito ay nagsanib sa isang nakapangingilabot na ugong. Ang dating maayos at kontroladong paglipad ay naging isang bangungot, at sa huling segundo bago ang pagbagsak, ginawa ni Alberto ang tanging kaya niyang gawin. Niyakap niya si Teresa, iningatan siya ng kanyang katawan habang gumuho ang mundo sa paligid nila. Pinunit ng puwersa ng banggaan ang sasakyan. Sumabog papaloob ang salamin sa harapan, mga matatalim na piraso nito ay lumipad at lumaslas sa loob ng kabin. Ang mga rotor blades, ngayoy wala ng silbi, ay humiwa sa tanawin bago tumiklop sa isang tambak ng wasak na metal. Ang buntot ng helicopter ay gumuho na parang lukot na papel habang ang sirang tangke ng gasolina ay sumiklab sa pagbangga. Isang nagliliyab na pagsabog ang sumabog sa kadiliman, nagpadala ng makapal na usok na pumailan lang sa langit. At pagkatapos, katahimikan. Isang mabigat, nakakapangilabot na katahimikan ang bumalot sa mga labi ng pagbagsak, ang uri ng katahimikan na dumarating lamang matapos ang matinding pagwasak. Ang malamig at sariwang hangin ng gabi ay naging mainit at nakakasulasok habang ang apoy ay matakaw na lumalamon sa natitirang bahagi ng sasakyan, gumuguhit ng liwanag sa dilim. Ang usok ay umikot sa wasak na mga piraso, isang madilim na babala laban sa nanginginig na ningas ng apoy. Ang bumagsak na helikopter ay huminto sa isang mapanganib na bangin. Kalahati nito ay nakasandal sa bato, habang ang kabilang kalahati ay nakabitin sa gilid ng isang matarik na bangin, kung saan ang dagat sa ibaba ay galit na gumugulong. Ang dating marangyang sasakyang panghimpapawid ay umuungol sa bigat nito, unti-unting gumagalaw.
nagbabantang tuluyang bumagsak anumang sandali. Sa loob ng wasak na metal, may gumalaw. Isang mahinang tunog, halos isang bulong lamang laban sa lumalagitik na apoy. Teresa, isang mahinang daing ng sakit ang lumabas sa kanyang labi habang unti-unti siyang nagkamalay. Ang kanyang katawan ay isang tambak ng hapdi at pagkalito. Isang matalas, tumitibok na sakit ang bumalot sa kanyang ulo, nagpapahirap sa kanyang pag-iisip. Dumaloy ang mainit na dugo sa kanyang noo, pumaso sa kanyang mata habang pilit niyang pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Nasaan siya? Ano ang nangyari? At sa kanya naalala ang kasal, ang pagtitipon, ang helicopter, ang pagbagsak. Alberto, isang matalim na takot ang sumiklab sa kanyang dibdib, pinunit ang ulap sa kanyang isipan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang ulo, ngunit bawat paggalaw ay nagdulot ng panibagong sakit na pumunit sa kanyang katawan. Ang kanyang mga galamay ay tila mabigat, hindi tumutugon, parang ipinagkanulo siya ng sarili niyang katawan. Pinigilan niya ang kanyang hininga at pinilit igalaw ang kanyang nanginginig na mga daliri. Inaabot ang makapal na hangin na puno ng usok. Ang kanyang kamay ay sumayad sa isang bagay, matibay, mainit, pamilyar. Alberto, nakayuko siya laban sa sirang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at uling. Ang dati niyang malinis na puting suit ay punit-punit, may halong dumi at dugo. Bahagya siyang humihinga, mahina, hindi pantay. Buhay siya. Isang alon ng pag-asa ang bumalot kay Teresa, ngunit agad din itong napalitan ng sindak. Lalong lumalala ang sitwasyon sa bawat segundo. Ang apoy sa likuran nila ay patuloy na lumalamon sa natitirang bahagi ng helicopter. Ang mga kislap mula sa mga sirang wire ay nagkalat sa basang lupa, dumadagundong sa paligid. Ang sirang sasakyang panghimpapawid ay muling gumalaw. Ang metal sa ilalim nila ay nanginginig sa panganib ng pagbagsak. Kung hindi sila gagalaw, ngayon, isa lang ang kahihinatnan nila, masusunog silang buhay o mahuhulog sa bangin. Pilit niyang inabot si Alberto. Ang bawat galaw ay parang libu-libong kutsilyo na pumupunit sa kanyang laman, ngunit hindi siya sumuko. Gumapang siya patungo sa kanya, may hawak na desperadong determinasyon. Alberto, ang kanyang tinig ay paos, halos isang bulong na lang. Hinawakan niya ito, nyugyog ang kanyang mga balikat hanggat kaya ng kanyang nanghihinang katawan. Gising ka! Isang nakakabahalang sandali, hindi ito gumalaw. Pagkatapos sa wakas, dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Teresa, mahina ang kanyang tinig, malayo, na parang bawat salita ay isang labis na pagsisikap. Kumilos ang kanyang kamay, pilit inaabot siya, ngunit tila hindi ito sumunod sa kanyang kagustuhan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mas mahigpit niyang inalog si Alberto. Kailangan mong gumising, Alberto. Kailangan nating umalis dito. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinabi, muling umungol ang bumagsak na helicopter, isang mahabang, nakakakilabot na kaluskos na nagdulot ng panibagong takot sa kanyang katawan. Mauubos na ang oras nila at kung hindi sila kikilos ngayon, wala nang paraan para makatakas sa sasapitin nilang kapahamakan. Nararamdaman nilang gumalaw ang lupa sa ilalim nila. Isang mabagal, nakakikilabot na pagdaing ng metal laban sa bato ang nagpadala ng matinding takot sa dibdib ni Teresa. Ang mga labi ng bumagsak na helicopter ay dahan-dahang dumudulas, unti-unting lumalapit sa gilid ng bangin. Kung hindi sila kikilos ngayon, wala nang paraan upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Pinagsama niya ang natitirang lakas sa kanyang bugbog na katawan, ipinasok ang kanyang mga bisig sa ilalim ng kay Alberto at sinimulang hilahin siya palayo, patungo sa nabasag na gilid ng cabin, kung saan napunit ang fuselage sa pagbagsak. Bawat paggalaw ay nagdulot ng matinding kirot sa kanyang mga tadyang, bawat hininga ay isang pahirap. Sa kanyang likuran, ang apoy ay nagngangalit, ang init nito
ay dumadampi sa kanyang balat, itinutulak siya pasulong, na puno ng makapal at nakakapasong usok ang hangin, sinusunog ang kanyang lalamunan. Hinihingi ng kanyang mga baga ang ginhawa, ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya pwedeng tumigil. Si Alberto ay halos walang malay, ang kanyang katawan ay nakabiting walang buhay sa kanyang pagkakayakap. Habang gumagapang sila palayo, lalo itong bumibigat, ang kanyang mahinang pagdaing ng sakit, ang tanging palatandaan na buhay pa siya. Ngunit wala siyang lakas upang lumaban, masyadong mahina, masyadong malapit sa bingit ng kawalan. At sa isang huling pagsisikap, naitakas sila ni Teresa palabas ng gumuhong sasakyan. Pagkalapat ng kanilang mga katawan sa batuhan, isang malakas na pagsabog ang muling yumanig sa paligid. Ang puwersa nito ay tumangay sa kanila pababa sa bangin, hiniwalay si Alberto mula sa kanyang pagkakahawak. Halos hindi nagrehistro sa isip ni Teresa ang sakit bago siya bumagsak sa isang matalim na bato. Ang banggaan ay nag-agaw ng kanyang hininga. Nahihilo, humihingal, pinilit niyang gumapang pabalik. Alberto! Tumigil ang kanyang puso nang makita niya ito, ilang talampakan lamang ang layo. Hindi ito gumagalaw. Hindi iniinda ang sakit sa kanyang katawan, gumapang siya papunta sa kanya, nanginginig ang mga kamay habang idinidiin sa kanyang dibdib. Mahina, ngunit may pintig pa. Ang kanyang paghinga, mababaw ngunit naroon pa rin. Napuno ng luha ang kanyang paningin habang hinawakan niya ang mukha nito. Manatili ka sa akin, Alberto, bulong niya, nanginginig ang boses. Pakiusap, manatili ka. Sa itaas nila muling umungol ang mga labi ng helicopter. Sa isang nakapanlulumong sigaw ng metal, tuluyan nang bumigay ang natitirang bahagi ng bumagsak na sasakyan sa puwersa ng grabidad. Bumagsak ito pababa sa bangin. Halos hindi na siya nakagalaw bago sumabog ito sa dagat sa ibaba, isang apoy na pumunit sa dilim ng gabi. Yumanig ang mga bato sa bangin, nagdulot ng malalakas na hampas ng alon sa mga batuhan. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging nakasusulasok na katahimikan. Ngunit hindi ito pinansin ni Teresa. Lahat ng kanyang atensyon ay nasa kay Alberto sa bahagyang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, sa maputlang kulay ng kanyang mukha sa ilalim ng mga bakas ng dugo. Ipinatong niya ang kanyang noo sa noo nito, pilit siyang hinihila pabalik sa kanya. Sa malayo, halos pabulong lamang sa hangin, mga sirena, dumarating na ang tulong. Ngunit habang nakatingin siya kay Alberto, habang bumibigat ang kanyang katawan sa kanyang mga bisig, hindi siya sigurado kung darating ito ng sapat na maaga. Sa likuran nila, patuloy na nagliliyab ang apoy. Ang init nito ay dumadampi sa kanyang likuran habang mahigpit niyang niyakap si Alberto, na para bang ang pagkapit niya rito ay sapat upang hindi siya mawala. Bahagyang gumalaw si Alberto, nanginig ang kanyang mga daliri sa mahina niyang pagkakahawak. Teresa, halos isang bulong lamang ang kanyang tinig, mahina at papawala. Pumatak ang luha ni Teresa sa kanyang pisngi. Manatili ka, pagsusumamo niya, mariing hinahawakan ng kanyang mukha, hinahaplos ng kanyang mga hinlalaki ang dugong namuo sa gilid ng kanyang noo. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Pumintig ang kanyang mga mata, ang tingin niya ay lumalabo, nakatingin sa pagitan niya at sa madilim na bangin na gustong lumamon sa kanya. At pagkatapos, isang panibagong paggalaw, isang malalim, nakakatakot na unggol ng metal at bato. Ang natitirang bahagi ng helicopter ay naghiwalay sa epekto ng pagsabog at ang huling piraso nito ay nakakapit na lamang sa gilid ng bangin. Anumang sandali ay tuluyang babagsak. Sobrang lapit nila. Gumalaw si Teresa, pinilit niyang buhatin muli si Alberto. Ipinulupot ang kanyang mga bisig sa ilalim ng kanyang mga balikat. Bawat paggalaw ay isang digmaan laban sa pagod, laban sa matinding sakit ng kanyang mga sugat, laban sa puwersang humihila sa kanila pababa sa bangin. Alberto,
Sinubukan niyang itayo ito, ngunit muli itong bumulagtas sa kanyang bisig. Ang kanyang katawan ay masyadong mabigat, masyadong mahina. Nawawala siya. Muling nagbanta ang gumuhong sasakyan, isang huling babala. Alberto! Huminto saglit ang kanyang paghinga, mahina at putol-putol. Okay lang, bulong niya, desperado. Hindi, okay. Mahinang sagot niya, halos hindi na marinig sa lagablab ng apoy. Maring pumikit si Teresa, hinigpitan ng pagkakahawak sa kanya. Lalabas tayo rito. Naiintindihan mo? Ligtas tayo. Aayusin natin ito. Bahagyang bumukas ang kanyang labi. Nanginginig ang kanyang paghinga. Mahal kita. At nabasag ang lahat sa loob niya. Huwag mong gawin to, aniya. Halos hindi na maintindihan sa paghikbi. Huwag kang magpaalam, makakaligtas tayo, pakiusap, lumaban ka. Ngunit may ibang plano ang bundok, isang bigla marahas na pag-alog sa ilalim nila, bumigay ang mga bato, at sa isang nakapanlulumong sandali, wala nang natira, tanging ang pakiramdam ng kawalan, ng pagbagsak, ng hangin na bumabayo sa kanila, habang hinahatak sila ng grabidad pababa sa kailaliman. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit pa ring nakakapit kay Alberto habang magkasama silang nahulog sa dilim. Ang nasusunog na wreckage ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin sa itaas. At pagkatapos, banggaan, isang brutal na sagupaan laban sa matigas na bato. Ang puwersa ay bumawi ng kanyang hininga, ang sakit ay pumunit sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Nagbaluktot ang mundo. Sa ibaba, ang dagat ay umuungal. Ang mga alon ay bumabangga sa matatarik na bato na parang nagdadalamhati sa kanilang pagkawala. Sa taas, umakyat sa langit ang makapal na usok mula sa nasusunog na wreckage. Ang huling bakas ng isang gabing hindi dapat natapos ng ganito. At sa di kalayuan, ang mga sirena ay tumangis. Huli na, masyadong malayo, at nagpasya na ang tadhana. Ang katawan ni Teresa ay nakahimlay ng walang buhay sa gitna ng wasak na labi ng trahedya. Ang dati malinis at dalisay niyang trahe de boda ay punit-punit at nadungisan ng dugo at abo. Ang maselang tela na minsang umaagos ng may kagandahan, ngayon ay mahigpit na nakadikit sa kanyang katawan, marahang bumubulong laban sa malamig at walang awang bato. Ang kanyang madilim na kulot na buhok na dati maingat na inayos ay ngayon ay gusot at puno ng uling at alikabok na kakalat sa batuhan. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakakulubot. Waring sa huling sandali ay may pilit siyang inaabot. Isang bagay, isang tao. Di kalayuan, ang katawan ni Alberto ay nakabalandra ng hindi maayos sa matalim na lupa. Ang kanyang mga bisig ay nakaunat na parang sinusubukan pa rin niyang protektahan siya kahit sa pagdating ng kadiliman. Ang kanyang kasuotang pangkasal na dating sagisag ng karangyaan at bagong simula ay punit at halos di na makilala, tinadtad ng dumi at dugo. Hindi na gumalaw ang kanyang dibdib. Ang kanyang huling hininga ay matagal nang lumisan bago pa dumating ang mga unang rumesponde sa tuktok ng bundok. Muling naghari ang katahimikan sa gabi. Sa itaas nila, ang matitingkad na ilaw ng paghahanap ay lumusot sa usok, tinatanglawan ang matinding pagkawasak na iniwan ng trahedya. Mabilis na gumalaw ang mga rescue team. Ang kanilang mga boses ay dumadagundong sa radyo. Ngunit nang marating nila ang gilid ng bangin, bumagal ang kanilang kilos. Ang karamihan sa mga labi ng sakuna ay nahulog na sa kailaliman. Tanging ang mga katawan na naiwan ang nagbigay ng sagot sa trahedyang naganap. At sa pagharap nila sa mapait na katotohanan, isang huling mensahe ang umalingaw-ngaw sa radyo. Isang pahayag na yayanig sa buong mundo. Walang nakaligtas. Sa hasyenda ng kasal, kung saan ang tawanan at musika ay pumuno sa hangin, ilang oras lang ang nakalipas, kumalat ang balita na parang apoy. Ang mga bulalas ng gulat ay naging sigaw ng pagdadalamhati.
Ang kawalan ng paniniwala ay nagbago tungo sa isang sakit na hindi masukat. Bumagsak ang mga ina, ang mga ama ay mahigpit na hinawakan ang kanilang mga dibdib. Waring sinusubukang pigilan ang kirot na lumalapas sa kanila. Mahigpit na naghawakan ang mga kaibigan, nanginginig ang mga kamay, hindi matanggap kung paano ang isang gabi ng pag-ibig at pagdiriwang ay nauwi sa isang trahedyang hindi kayang sukatin. Nanatiling nakatayo si ama ni Teresa, hindi makagalaw, hindi makahinga sa bigat ng pagkawala ng kanyang anak. Ang pag-atungal ng kanyang asawa ay bumaon sa gabi, isang tunog na punong-puno ng dalamhati, sobrang hilaw, sobrang matindi na ito'y habambuhay na mananatili sa puso ng sinumang nakarinig. Ang mga magulang ni Alberto na dati puno ng pagmamalaki ay mahigpit na kumapit sa isa't isa. Ang kanilang paghihinagpis ay nasasalamin sa mga wasak na pangarap ng kanilang anak. Sa gitna ng nagkalat na mga talulot at kalahating baso ng champagne, nanatili ang mga bakas ng isang hinaharap na hindi na darating, isang pag-ibig na dapat tumagal habang buhay, ngunit naglaho sa isang iglap. Sa ibaba, sa tahimik na bundok, isang piraso ng tela ang dahan-dahang lumipad sa hangin. Ang belo ni Teresa, na punit sa pagbagsak, ay lumutang ng walang bigat, isang huling bulong ng buhay at pag-ibig na minsang nag-alab ng maliwanag. Dahan-dahan itong bumaba at lumapag sa gitna ng mga ligaw na bulaklak na tumutubo sa pagitan ng mga bitak ng bato.